naunawain ang kanya pong salita upang atin po itong ipamuhay ang kahalagahan po. Ngayon po tatawagin po natin si Brother Jack. Ayun po, so good morning po. Ayun po, dako na po tayo sa preaching and ayun, nakatayo po ulit ako dito. Si Brother Bok po sana, kaso ano po, nagkaroon po kami ng pag-uusap. May sakit po siya ngayon, kaya pag-pray po natin siya. Ayun. So, tayo po ay magbukas po ng Bible natin sa Book of Romans, chapter 8. Ayun po, Romans chapter 8. Ayun. So, sabi po dito, babasahin ko po, upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ayun po, so papurihan po ang Diyos sa kanyang salita. Napag-usapan po natin itong Romans 8, ata noon na i-preach po. Patungkol po ito dun sa, una-una sa mga Kristiyano sa atin po. Sabi sa verse 1, wala ng kahatulan, wala ng parusa sa mga taong na kay Kristo Jesus. Ayun po ay katotohanan na meron ka po ngayon. Kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, ano man ang kalagayan mo ngayon, pag ikaw ay nakiisa kay Hesus Kristo, nasa madilim ka man na kalagayan ng buhay mo, wala ka ng kahatulan. Okay? Susunod po, verse 2, sabi po dito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Okay, ito po yung dahilan kung bakit ka wala ng parusa. Pinalaya ka ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesus Kristo doon sa kaparusahan na meron ka dahil makasalanan ka. Papaano yon? Verse 3, sabi dito, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan. Anong hindi kayang gawin ng kautusan? Pag sinabi po nating kautusan, ito po yung mabubuting gawa. Ito po yung pinakita ng Diyos sa 10 utos. Mga bagay po na banal, mabuti, at tuwid. Ang hinahanap po noon ay perpektong pagsunod. Alam niyo po ba sa Leviticus 18, kung nadaanan niyo po yun sa ating pagbabasa sa Old Testament, nakalagay po doon, ang mabubuhay sa mga ito, o sa mga batas na ito, yung taong gagawa nitong batas na ito, ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Ano yun? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag ginagawa mo ang utos ng Diyos. Yun po yun. Okay po? At pag-iisipin po natin, yun po yung pag-iisip din ng tao. Gagawa ako ng mabuti para maligtas ako. Pero, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang, o dahil ito ay pinahina ng laman, ano po yun? Sabi po ng salita ng Diyos, sige, gawin mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sundin mong perpekto ang utos ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, isang tao na ginamit ng Diyos para ipahatid ang kanyang salita, yung inuutos ng Diyos, hindi mo yun kayang gawin. Okay? Kaya po sabi sa book ng Romans chapter 3, sapagkat walang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Bakit, Brother Jack? Kasi nga hindi mo kaya. Bakit, Brother Jack? Kasi nga makasalanan ka. Okay? Ang makasalanan po ay hindi gagawin ang mabuti at hindi kayang iligtas ang sarili. Okay? So kung hindi kayang gawin ng kautusan, hindi ko kayang iligtas yung sarili ko sa pagsunod ko ng kautusan. Ito po yung magandang balita sa atin. Kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, anong ginawa ng Diyos? Ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil pinahina ito ng laman, dahil makasalanan tayo, hindi natin kayang gawin yung utos ng Diyos para maligtas tayo. Sa kabaliktaran, sa pamamagitan ng utos ng Diyos, kamatayan po. Okay? Kasi makasalanan po tayo. May kinausap po ako nung nakaraan, mabuti ka bang tao? Sagot, oo. So, anong masasabi mo sa sinabi ng salita ng Diyos na walang mabuti? Okay po, makasalanan ka ba? Hindi. Anong sinasabi mo dun sa sinabi ng Diyos na makasalanan ang lahat ng tao? It's either po, nagsasinungaling ang Diyos sa salita niya, o sinungaling ang tao na nagsasabing wala siyang kasalanan. Ganun po yun. Pero kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo Jesus, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng utos ng Diyos. Ano yun?
maligtas po tayo. Paano po ginawa ng Diyos yon? Sa verse 3. Sabi dito, sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. Sino po ang anak ng Diyos? Ang anak po ng Diyos ay Jesucristo. Okay po? At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ngayon, paano po natin to i-connect doon sa verse 1 na wala na po tayong kaparusahan? Ito po yon. Yung parusa na dapat na ibigay sa iyo ng Diyos, ibinigay niya doon sa anak niya doon sa krus. Yung hindi mo kayang gawin na utos ng Diyos, ginawa ni Jesucristo nung nabubuhay siya. Okay po? So si Jesus yung namatay, pinarusahan, siya din yung gumawa ng bagay na hindi mo kayang gawin. Ano yon? Mabuhay ng perpekto, sundin lahat ng utos ng Diyos. Okay po? Kaya, paulit-ulit po nating sinasabi, may nag-iisa lang mabuting tao. At yung taong yon, siya lang yung karapat-dapat talaga. Si Jesucristo po yun. Okay po? Verse 4. Ginawa yun ng Diyos, verse 4, upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin. Ano po yung katuwirang itinatakda ng kautusan? Perpekto mo akong sundin, may buhay na walang hanggan ka. Perpekto kang tao, wala kang kasalanan, may buhay na walang hanggan ka. Makasalanan tayo. May perpekto ba? Wala. Ibig sabihin, wala tayong buhay na walang hanggan. Pag sa sarili natin. Pero kung tayo po ay nakipag-isa kay Jesus, wala na tayong kaparusahan dahil nga sa ginawa ng Diyos, ipinadala niya si Jesus dito na buhay ng walang kasalanan para gawin yung bagay na hindi mo kayang gawin na makasalanan at namatay doon sa krus para parusahan siya doon sa kasalanan na hindi sa Kanya. At bilang mananampalataya, kasalanan po natin yun. Yung pinagbayaran ni Jesus doon sa krus. Anong mangyayari upang ang makatuwirang hinahanap ng kautusan? Ano po ito? Yung kautusan po kasi, hinahanap niya ay walang kasalanan. At kung wala kang kasalanan, bibigyan ka doon ng buhay na walang hanggan. Pero ang maganda po sa atin, hindi po tayo yung gumawa nun. Kung ikaw po ay naligtas, hindi ikaw yung gumawa ng utos ng Diyos para maligtas ka. Ang gumawa po noon ay si Jesucristo doon sa krus. Okay po? Nung nabubuhay siya dito. Kung matatandaan niyo po, nung ibabaptize siya ni John, sabi ni John, bakit kita ibabaptize, Kristo? Dapat ikaw yung magbaptize sa akin. Yun dapat. Ang sabi ni Kristo, hayaan mo muna John. Hahayaan mo muna Juan para matupad natin ang lahat ng katuwiran. So, nung nabubuhay si Jesus, tinutupad niya po yung utos ng Diyos. Nagkasala ba siya? Hindi. Ginawa niya yon para ako, kahit hindi ko nagawa yon, titignan ako ng Diyos na parang ginawa ko yon. E paano yung parusa mo, Brother Jack? Bakit wala ng kaparusahan? Kung Kristyano ka, yung parusa mo, napunta kay Kristo doon sa krus. Wow! Kay Kristo pala lahat. Yung mabuting gawa ko, kay Kristo pala yun. Yung kabutihan ko ngayon sa harap ng Diyos, kay Kristo pala yun. At yung parusa ko, nandun kay Kristo doon sa krus. Okay po? Iyon po yung katotohanan na meron sa mga taong na kay Kristo Jesus. Kaya isipin mo po ito, hindi ka na po o hindi ka napaparusahan ng Diyos. At hindi mo na rin hahanapin yung sarili mo na gagawa ka ng mabuti para maligtas. Dahil may gumawa na ng mabuti, si Jesucristo. At meron ng kumuha ng parusa mo, si Jesucristo. Wala ng kaparusahan. Okay po. At kung ikaw ay nabubuhay sa liwanag na ito, sa magandang balita na ito po ay napakaganda na isip-isipin mo araw-araw. Okay? Ngayon, tingnan po natin yung susunod sa verse 4. Okay? So, ang kausap po ni Pablo dito ay mga ligtas na. So, kung ligtas ka, ito po ay para sa'yo. Okay po? Walang kaparusahan. Sabi po dito, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Bakit parang nag-iba, Brother Jack? Akala ko mga anak kay Kristo Jesus. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay buhay na pinamamahalaan ng banal na Espiritu. Okay? Ang taong nakakay Kristo Jesus, ang taong ligtas na, yung buhay niya ay pinamamahalaan ng banal na Espiritu. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon dito sa Romans chapter 8. Okay? So,
Yun po, yung kaligtasan, yung mga naligtas ay hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Na tanong natin ito ngayon, nagkasala ako kahapon. Ha? Paano ako lumalakad sa Espiritu? Ngayon, yun po yung balak ko sa grasya ng Diyos na maipakita po sa inyo kung ano pong ibig sabihin ni Pablo sa paglalakad sa Espiritu. Okay po? Verse 5. Sabi po dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga yaon o ayon sa Espiritu ay mga bagay ng Espiritu. Ito po yung katotohanan. Meron pong pinapakita dito si Pablo. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo Jesus, hindi pwedeng naglalakad ka sa laman. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, hindi pwedeng nasa laman ka pa rin. Bakit? Kasi sabi niya, natupad sa atin yung hinahanap ng kautusan, namatay si Kristo, ginawa niya lahat ng utos sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Madaling sabihin, kung naglalakad ka sa laman at hindi sa Espiritu, hindi ikaw yung taong tinutukoy ni Pablo na nakay Kristo Jesus. Okay po? Kasi ang isipan mo nasa laman. Ang Diyos ay hindi laman. Espiritu siya. Ang gospel, according sa 1 Corinthians, ay hindi sa laman, hindi sa mundong ito, kundi bagay ng Espiritu. Kaya kung nasa laman ka, anong gagawin mo sa gospel? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, kahangalan sa'yo ang magandang balita pag nasa laman ka. Kaya naman, hindi ikaw yung tinutukoy ni Pablo dito na nakay Kristo Jesus. Pero kung ikaw yung taong nasa Espiritu, yung isip mo ay nasa mga bagay ng Espiritu, ano po yung magandang indicator dito? Paano natin malaman kung ikaw ay naglalakad sa Espiritu? Unang tanong, nananampalataya ka ba talaga kay Kristo? Okay. Kung nananampalataya ka kay Kristo, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, yaan ay regalo ng Diyos. Inilagay yan sa iyo ng banal na Espiritu. And therefore, dahil doon, naglalakad ka sa Espiritu. Okay? Verse 6. Ano ito? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ang taong nasa laman ay nasa kamatayan pa rin. Pag nasa kamatayan ka, walang buhay sa'yo, wala si Jesus sa'yo. Dahil ang Diyos po ay buhay. At sabi ni Jesus sa book ng John, chapter 14, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At kung nasa laman ka, ang meron sa'yo kamatayan, wala si Jesus sa'yo. Ayun po yung sinasabi ni Pablo dito. Ito po yung mabibigat na salita na sinasabi ni Pablo, pero makakatulong po ito sa tunay na Kristiyano. Okay po. Pwede pong may nakikinig dito at sasabihin niya, naririnig niya yung bagay na ito, judger naman itong taong ito. Sabi naman ng salita ng Diyos, basta mananampalataya ako kay Jesus. Yun na yun. Pero alam niyo po yung Kristiyano po na nakakarinig nito at alam mo yung kasalanan mo, dudurugin po nito yung puso mo. Kasi alam mo po na pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, hindi po spiritual yung ginagawa mo. At sinasaktan mo ang Diyos. At yung mga tanong na pumapasok sa isipan mo, paano to nagkakasala ako sa Diyos? Paano akong naglalakad sa Espiritu? At anong gagawin nito sa'yo? Lalapit ka sa Diyos, hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng tawad, at dadalhin ka nito sa tuhod mo para umiyak sa harap ng Diyos. At sabihin mong, kaawaan mo ako, Panginoon. Okay po? So yun po yung response ng mga nakay Kristo na nakakakinig ng bagay na ito. Sa kabaliktaran, verse 6, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Okay po. Ano po ito? Unang-una, pinanganak po tayong lahat ng tao dito sa mundong itong laman. Hindi ka ligtas na pinanganak sa mundong ito. Makasalanan ka, Ephesians chapter 2 verse 1, patay ka sa kasalanan mo, at yung kagustuhan mo, Romans chapter 3, ay hindi hanapin ng Diyos. Yun po yung taong nasa laman. Okay po. At sasabihin ni Pablo yun sa Romans 8 mamaya, madadaanan po natin siya. Pero sabi dito, ang Espiritu ay buhay at kapayapaan. Unang-una, gusto ko pong makita nyo dito, kung sa laman ay kamatayan, ayaw sa Diyos, ayaw kay Kristo, hindi pasakop sa Panginoon, sa Espiritu naman ay nagpapasakop sa Diyos.
Ang tanong ko po, may kakayahan ba tayo sa sarili natin na lumapit sa Diyos? Kung tayo ay nasa laman noon. Ang sagot po, wala. Ang may kaya lamang pong baguhin yung kamatayan sa atin, dulot ng kasalanan natin, ay ang Espiritu na kikilos sa atin. Okay po. Ayun po yung sinasabi ng Ezekiel 36, 26, 27, bibigyan kita ng bagong puso, ilalagay ko ang Espiritu ko sa iyo, sabi ng Diyos, at gagawin kong maglakad ka sa mga utos ko. Ano po yun? Ikaw na nasa laman noon, ayaw mo ang Diyos, ayaw mo si Kristo Jesus, pero Brother Jack, nakakakita ako ng mga taong nagpipray. Bata pa lang sila. Nakikita ko yung mga tao doon, grabe, 2 hours silang nagpipray. Pwede kang gumawa ng Diyos-Diyosan mo. Pwede kang pumasok ng simbahan, pero wala talaga sa'yo si Hesus Kristo. Okay po. Pero kung pinakitaan at binago ka ng Diyos, binigyan ka niya ng bagong puso, alam niyo po mangyayari, mapupunta ka sa Espiritu. At ang iisipin mo ay yung mga bagay na makalangit. Makikita mo yung kagandahan nung ginawa ni Kristo doon sa krus. Paano ito? Sa Romans 7, alam niyo po ba, sinabi ni Pablo, minsan nabubuhay ako nang walang utos ng Diyos. Ano yon? Minsan po kasi si Pablo, sabi ni Peter, mahirap po nating intindihin yung mga salita niya. Okay. Pero hindi lahat. Malinaw itong mga ito. Wala nang kaparusahan sa mga na kay Kristo Jesus. Malinaw. Okay? So sabi ni Pablo, noon ay wala ako sa kautusan ng Diyos. Ano yun? Noon po, nung hindi pa siya Kristiyano, wala pa siya kay Kristo Jesus at nasa laman siya, ayaw niya si Jesus noon, tingin niya sa sarili niya mabuti siyang tao. Wala akong kasalanan. Yun yung sinabi niya sa book of Philippians chapter 3. Sabi niya, sa ilalim ng batas ng Diyos, matuwid ako. Okay? So para sa kanya, ginagawa niya lahat ng utos ng Diyos. Pero sabi niya, after nun sa Romans 7, pero nang dumating ang utos ng Diyos, at yung kasalanan, namatay ako. Ano yon? Nung yung Espiritu Santo po ay binago yung puso ni Pablo, tapos tinignan niya ulit yung batas ng Diyos, hindi niya na nakikitang may buhay na walang hanggan siya doon. Nakita niya na makasalanan siya. Nakita niya na lahat ng gagawin niya sa laman niya ay puro kasalanan. Wala siyang pag-asa sa sarili niya. Kaya sabi niya, yung utos ng Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan ay nagdulot ng kamatayan sa akin. Okay po? Kasi sabi ko nga po kanina, pag sinunod mo ang utos ng Diyos, Leviticus 18, may buhay na walang hanggan ka. Okay? Pero hindi mo nga nasunod yun. At yun po yung sinasabi ni Pablo, walang mabuti, wala ni isa. Walang matuwid, wala ni isa. Ang nasa laman, hindi magpapasakop sa utos ng Diyos. Kamatayan po ang meron sa atin noon. Kaya sabi ni Pablo, namatay ako. Ano pong nangyari sa kanya? Nakita niya si Hesus Kristo na nag-iisa niyang kabutihan. Okay po? At yun po ay gawain po ng Espiritu sa buhay ng mananampalataya. Kaya naniniwala po ako, alam niyo po, ang Christianity, experiential po siya. Mai-experience mo po talaga. Pag kumilos ang banal na Espiritu sa'yo, mamahalin mo talaga si Jesus. Mamahalin mo talaga ang magandang balita. Gawain po yun ng banal na Espiritu. Okay po? Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Okay, ito na po yun. Kung ikaw ay nasa laman, hindi pwedeng sabihin mo na, ay hindi, ano siya, yung matanda doon, binibigyan ako ng binibigyan ako ng pagkain araw-araw. Siguro nakikita ito ng Diyos at ang buti-buti niya sa Diyos. Pero wala siya sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ang katotohanan, ang taong wala sa Panginoong Hesus at nasa laman ay may pagkapuot sa Diyos. Ito po ay nasa Bible. Romans 8 verse 7. May galit sa Diyos. Okay po? May galit sa Diyos. Wala pong taong pinanganak dito sa mundong ito na sabihin natin, uy, ayan ang cute-cute niya. Siguro, ang buti-buti niyang tao. Hindi po. May galit po siya sa Diyos. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganyan po ang epekto ng kasalanan sa tao. Okay po?
Gusto ko pong ipakita ito sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos para ma-appreciate nyo po kung saan kayo niligtas ng Panginoon. Para makita nyo yung kalagayan nyo noon. Kasi hanggang hindi po natin makita kung gaano tayo kasama, hindi natin makita kung gaano kabigat yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine mo yun, ikaw noon na Kristiyano, nasa laman, patay sa kasalanan, galit sa Diyos, tapos ngayon ligtas ka. Binago ng Diyos yung puso mo. Dapat ka ba doon? Hindi. Kasi alam mong makasalanan ka. Ang dapat na matanggap mo ay kamatayan. Pero ang natanggap mo ay buhay na walang hanggan. Hindi mo yan pinagtrabahuan, hindi yan dahil magaling kang tao, kundi yan ay dahil ibinigay sa iyo ng Diyos na awa siya sa iyo at dahil mahal ka niya. Okay po? Utos ng Diyos ni hindi maaari. Kita niyo po yun? Sabi ko kanina, sabi sa Leviticus, kang gagawin mo ang utos ng Diyos, may buhay na walang hanggan ka. Okay? Pero yung taong nasa laman, gagawin niya ba ang utos ng Diyos? Ayon sa Romans chapter 8 verse 8, verse 7, hindi ito nagpapasakop sa utos ng Diyos. Ayun po ang katotohanan, kung makasalanang tao at wala kay Jesus, hindi po siya magpapasakop sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya kayang gawin yung utos ng Diyos. Hindi niya kayang iligtas yung sarili niya sa pamamagitan ng pagsunod niya sa utos ng Diyos. O madaling sabi, hindi mo kayang pagtrabahuan ang kaligtasan mo. Kahit gumawa ka ng sabihin nating mabubuting bagay, pakainin mo lahat ng taong mahihirap sa mundong ito, hindi ka pa rin nagpapasakop sa utos ng Diyos. Okay po. So hinuhubaran po tayo ni Pablo ng pagmamataas sa sarili natin. Okay? Kaya po kailangan po nating malaman ito kasi sa paligid po natin, kahit sa school, mga kapatid, ang itinuturo, mabuti kang tao. At dahil mabuti kang tao, anong gagawin nun? Mabuti ka, kaya mong gumawa ng mabuti at dahil doon, pwede mong pagtrabahuan ang kaligtasan mo. Pero tingnan niyo po yung kabaliktaran ng sinasabi ni Pablo. Walang mabuti, lahat ng taong nasa laman, lahat ng wala kay Kristo Jesus, lahat yan ay galit sa Diyos. Ayaw niyan magpasakop sa utos ng Diyos. Magkaiba po ang sinasabi ng mundong ito at ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Verse 8. Ito na po yun. Parang ito po yung smackdown sa mga taong nagsasabi na, maliligtas ako sa paggawa ko ng mabuti. Tapos sabi ni Pablo, tumba siya. Sabi niya sa verse 8, ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay ng lugod sa Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong wala kay Kristo, hindi nila kayang pasayahin si God. At kung hindi masaya si God sa kanila, anong meron kay God patungkol sa kanila? Psalms chapter 5 verse 4, hindi ikaw ang Diyos na natutuwa sa gumagawa ng masama. Okay po? So, sasabihin ng tao, gagawa ko ng mabuti para maligtas ako. And then, Romans chapter 8 verse 8, walang nasa laman ang kayang magbigay ng lugod sa Diyos. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo na, Lord, gagawa ako ng mabuti para pag humarap ako sa iyo, karapat-dapat akong tao. Pupunta ako sa simbahan, gagawa ako ng ministries, magpipreach ako sa harapan. Para kung haharap ako sa iyo, sasabihin ko, ginawa ko itong mga bagay na to. Tanggapin mo ako. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Kaya po importante po na malaman po natin ang kaligtasan ay sa grasya lang ng Diyos. Makasalanan ka, niligtas ka ng Diyos. Hindi mo yan pinagtrabahuan, niligtas ka ng Diyos. Ayaw mo si God noon, ayaw mo si Jesus noon. Ang gusto mo noon ay yung kagustuhan ng makasalanan mong laman. Yung kasalanan na nananahan sa iyo noon. Okay po? At dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya ka napunta sa Espiritu. Niligtas ka ng Diyos. Okay? Verse 9. Ngunit kayo ay wala sa laman. Ay, Pablo, salamat. Okay? Kasi abang binabasa mo ito, tapos titignan mo, nasa laman? Anong ibig sabihin ng nasa laman? Nagkakasala ako. Kanina, ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Tapos, pag wala ako sa Espiritu, nasa laman ako, walang kaligtasan. Pero sabi ni Pablo sa verse 9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu.
So yung mga kausap po ni Pablo dito ay wala po sa laman. Kasi yung mga taong naligtas po, wala po sila sa laman. Nasa espiritu sila. Kaya sabi niya, itong mga bagay na ito, naligtas tayo, tayong mga naglalakad sa espiritu. Hindi sa laman. Bakit? Una-una, nananampalataya ka kay Jesus. Pangalawa, mahal mo ang Diyos. Pangatlo, tignan po natin mamaya. Okay? Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ito po ang katotohanan. Kung nakay Hesukristo ka po, ano pong sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14? Nung kayo ay naniwala, sabi ni Pablo, sa biyaya ng Diyos, kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu. Ito ay kasiguraduhan ninyo sa mga pamanang matatanggap nyo sa kasalukuyan. Kung ikaw ay nakay Hesukristo, yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa'yo. Okay? Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kita niyo po, wala pong middle ground dito. Ito ay kung nasa laman ka, wala ka kay Kristo, o nasa Espiritu ka. Hindi pwedeng sabihin mo na, dito lang ako. Hindi pwede doon. Dito ka, o dyan ka lang. Kung wala sa'yo ang Espiritu ni Kristo, wala si Jesus sa'yo. Kung wala si Jesus sa'yo, walang buhay sa'yo. Kung walang buhay sa'yo, kamatayan ang meron sa'yo. Ayun, ang sinasabi ni Pablo. Okay? Verse 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Oo. Sabi, kung ikaw ay nakay Kristo, at yung banal na Espiritu ay nasa iyo, yung katawan mo, may kamatayan dyan. Naniniwala po ba kayo na mamamatay po kayo pagdating ng araw? Yes. Amen. Epekto po yan ng kasalanan, mga kapatid. Epekto yan ng kasalanan. Ngunit, ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Tingnan niyo po yun. Sa laman mo, mamamatay ka pagdating ng araw. Pero dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, may buhay yan dahil sa katuwiran, kabutihan. At ano po itong kabutihan na ito? Kabutihan ni Hesukristo na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Gumawa ng mabuti si Jesus noon, perpekto niyang sinunod ang utos ng Diyos, at inilagay sa atin ito ng banal na Espiritu. Kaya kung haharap ka sa Diyos, makikita ka niya na parang wala kang kasalanan. Bakit? Dahil ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala niya kay Hesukristo noon. John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kanyang pinadala ang kanyang nag-iisang anak na kung sino ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, hindi napaparusahan. Yun po ang sinasabi dito ni Pablo. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu na bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa iyo, tignan mo po yon. Yung kapangyarihan po na bumuhay kay Jesus nung siya ay namatay, napako po sa krus, nilibing, at ikatlong araw na buhay muli, yung kapangyarihang mismong yon, yung banal na Espiritong mismo na nandun, na bumangon kay Jesus, yun yung nasa iyo. At kung yun yung nasa iyo, bakit ka pa matatakot sa kamatayan? Nabuhay muli si Jesus sa Romans chapter 6, dahil nabuhay muli si Jesus, tayo din ay mabubuhay kasama niya. Kasi po yung banal na Espiritu na meron tayo sa grasya ng Diyos, sabi dito, ay magbibigay ng buhay sa iyong mga katawang may kamatayan. Okay? Yung Espiritu na bumuhay kay Jesus ay magbibigay ng buhay sa iyong katawan na namamatay. Paano ito, kapatid? Hindi na ba ako mamamatay ngayon dahil lang kay Jesus na ako? Meron po akong mga nakilala online na Christian na namatay na. Yun ba ay ibig sabihin hindi sila Kristiyano? Hindi po ganun yun. Ang sinasabi po ni Pablo dito ay pagdating ng araw, pag dumating na muli si Jesus, yung mga patay, mabubuhay muli sila. Ang tawag po natin dito, glorification. Okay? Ano itong glorification? Bigyan niyo po akong pagkakataon sa pagkakasunod-sunod po ng kaligtasan sa Biblia, meron po tayong regeneration. Buhayin ka ng Diyos muli. Gawin ka niyang bagong nilalang. At susunod, justification.
yung kabanalan ni Kristo ay ibinigay sa'yo. Hindi ikaw gumawa ng mabuti, si Kristo yung gumawa ng mabuti at binigay sa'yo yun. Ano pa? Sanctification. Kung Kristiyano ka po ngayon, nasaan ka? Nasa sanctification ka po. Ano ang sanctification? Tingin ko na isend ko yung sanctification. Ang sanctification ay pagpapakabanal. Ito ang habang buhay na proseso kung saan ginagabayan ng banal na espiritu ang mananampalataya upang talikuran ang kasalanan, baguhin ang pag-iisip at lumago sa karakter at wangis ni Jesus. Ang tanong ko po, kung nasa iyo ang banal na espiritu, yang buhay mo ba ngayon, mapapansin mo ba na lumalago ka sa kabanalan? John 15:1, may bunga ka ba? Natutuwa ka ba sa kabanalan ng Diyos? Sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Kung totoo po yung regeneration at totoo po yun, nagbabago ng puso ang Diyos, babaguhin niya yung makasalanan para mahalin ng makasalanan na yun si Jesus. Natural lang po na magkakaroon ng bunga ang Kristiyano. Mahalin si Jesus. Maglakad sa banal na espiritu. Magbasa ng Biblia. Mag-pray, mag-church, mag-share ng salita ng Diyos. Para ba maligtas? No. Pero resulta yun ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? Yun po ang tinatawag nating sanctification. Magkakasunod po yan. After ng sanctification, glorification po. Ito po yung sinasabi ni Pablo na mabubuhay tayo muli. Pagdating ng araw, itong kasalanan po kasi nandito sa katawan natin eh. Bilang Kristiyano, nakikipaglabang ka ba sa kasalanan? Ikaw ba yung Kristiyano na araw-araw, parang walang kapayapaan kasi maya-maya, andito yung kasalanan. Mamaya matutukso ako sa labas. Mamaya sabi ko, gagawin ko ito. Maya-maya, iba na yung ginagawa niya. Magbabasa ako ng salita ng Diyos, iba na yung ginagawa. Okay? Ayaw magsalita ng masama, tapos mamaya nagmura. Gustong sundin yung mga magulang, pero mamaya, sinigawan ng mama. Ikaw ba yung Kristiyano na sabihin natin nangangati sa bagay na yun at gusto mong alisin na yung mga bagay na yun sa'yo? Nakikipagbaka ka sa kasalanan. Yaan po ay dahil nandito po tayo sa laman. Pero may pangako po ang Diyos. Kung ang Espiritu na bumuhay kay Kristo ay nasa atin din, bagamat ang katawang ito, nandito ang kasalanan, pag namatay tayo at dumating muli si Jesus, itong katawan na ito ay babaguhin niya. 1 John chapter 3 verse 2. Mga kapatid, ang darating ay hindi pa natin alam, hindi pa natin nakikita. Pero alam natin na kung dumating siya at nakita natin siya, si Jesus, tayo ay magiging kagaya niya. Ano yun? Mababago itong katawan natin sa katawan na hindi na naaagnas. Ano ba? Ano yun? Katawan na wala ng kasalanan. At yun po yung inaantay natin. Kaya sabi sa Book of Revelation, sa last chapter niya, Panginoong Jesus, dumating ka. Kasi pag dumating na si Jesus, ikaw na Kristiyano, yung kasalanan sa iyo, talagang mawawala na yan. Babaguhin ni Jesus, babaguhin ng Diyos ang katawan mo sa pamamagitan ng persona ng banal na spirito na nananahan sa atin. Yun po yung pamanang inaantay natin. Okay po? Pamana po yun. So kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, may inaantay kang pamana. Bagong katawan. Doon ay pupurihin mo ang Diyos nang wala ng kasalanan. Pero ngayon, sa pagkakataon po na ito, kahit nandito po tayo, hindi natin pwedeng itanggi yung kasalanan sa atin. Nasubukan nyo na bang umaawit sa Diyos tapos maya-maya iba yung nasa isip mo? May kasalanan na lumulutang-lutang sa isip mo. Gusto mong papurihan si God pero yung kasalanan hinihila-hila ka. Kasi may kasalanan dyan sa laman mo. Pero anak ng Diyos, huwag kang mag-alala kasi nangako ang Panginoon na kung siya ay dumating muli, yung katawan mo ay babaguhin niya at pupurihin mo siya pagdating ng araw nang wala ng kasalanan. Paano kaya yun? Hindi ko kayang isipin. Hindi ako magkukunwari dito at sasabihin ko, alam ko ang experience na yun kasi hindi ko pa po naranasan yun at kahit kayo. Kasi makasalanan po tayo. Okay po? At tandaan niyo po ito, kung ikaw ay nakay Kristo na,
ikaw ay pinapabanal ng banal na spirito, ikaw ay bubuhayin muli ni Jesus. Punta po tayo sa book of John. John chapter 6 verse 44. Sabi po dito, walang taong makakalapit sa akin. Sabi ni Jesus. Maliban na lang, ilapit siya ng Ama na nagsugo sa atin. Ayan po yung sinasabi ko kanina, yung banal na spirito, babaguhin niya yung puso mo, dadalhin ka ng Diyos kay Jesus. Mananampalataya ka sa Kanya. At anong gagawin ni Jesus? At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano yan? Babaguhin ni Jesus yung katawan mo. Pangako po yan ng Diyos. Punta po tayo sa chapter 10, verse 27 to 28. Mahalaga po itong mga bagay na ito para ma-establish po natin na hindi sinasabi ni Pablo dito na pag nagkasala ka, wala ka ng kaligtasan. Pero hindi niya rin sinasabing magkasala ka. Okay po? Sabi dito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Sabi ni Jesus. At sila'y aking kilala. Kilala ko ang mga mananampalataya. At sila'y sumusunod sa akin. Okay? Ikaw, bilang Kristiyano, masasabi mo ba sa sarili mo na hinahangad mo ang utos ng Diyos? Gusto mo siyang papurihan? Gusto mong gawin ang mga bagay na magbibigay lugod sa Diyos? O ikaw yung tao na gagawin mo yung mga bagay na yun kasi sinasabi mo para maligtas ako. Para kahit papaano baka maawa ang Diyos sa akin. Pag yun po yung pag-iisip mo ngayon, magsisi ka po. Dahil hindi po yan yung daan na maikip papuntang buhay na walang hanggan. Marami pong taong nag-iisip ng ganyan. Maluwang po yung daan na nagsasabing, maligtas ka pag gagawa ka ng mabuti. Kaya gumawa ka ng mabuti para awaan ka ng Diyos. Hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. Bagkus, kaligtasan po ay grasya ng Diyos. Sabi dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ang nagbigay ng buhay na walang hanggan ay ang Diyos po. Okay, binigay niya ito, hindi natin ito sinabi na pinagtrabahuan natin. Binigay niya ito. Susunod. At kailanmay, hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ayan po yun. Ito po yung kagandahan po ng bilang Kristiyano. Niligtas ka ng Diyos, naglalakad ka sa Espiritu. Hindi po ibig sabihin na wala kang kasalanan, ha? Pero ito po yung pinapabanal ka ng banal na Espiritu. At alam mo yan, sa buhay mo bilang mananampalataya, na-experience mo ang banal na Espiritu. Minamahal si Jesus, hinahanap ang salita niya. Pero may kasiguraduhan po tayo na pagdating ng araw, pag dumating si Jesus, ay ibabaguhin niya ang katawan natin. At hindi po ito napuputol. Okay po? Hindi pwedeng sabihin natin na-regenerate ka ni God, binago niya yung puso mo, pero hindi ka ma-justify. Hindi ka mapapawalang sala, hindi pwede. Hindi rin pwedeng mapawalang sala ka, pero hindi ka papabanalin ng banal na Espiritu. Bakit? Sabi ni Pablo, ang tao, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa kanya, wala siya kay Kristo. So hindi pwede. Dapat meron ka nito. Dapat ginawa sa iyo ito. At kung nandito ka ngayon at Kristiyano ka, talagang nananampalataya ka kay Jesus, yung kasalanan mo kinuha niya doon sa krus, yung kabutihan niya binigay niya sa iyo, at pinapabanal ka ng banal na Espiritu, pagdating ng araw po, bubuhayin kang muli ni Jesus at bibigyan kanya ng bagong katawan. Hindi po ito masisira. Okay po? So, wag po kayong maniwala sa mga taong nagsasabi na pwedeng mawala ang kaligtasan. Yung mga tao pong nagsasabi na pwedeng mawala ang kaligtasan, kadalasan po, ang paniniwala nila, pinagtatrabahuan mo ang kaligtasan mo. Kaya kung nagkamali ka, wala na ulit yung points na na-earn mo. Kailangan mo ulit mag-earn ng salvation points. Kaya gagawa ka ulit ng mabuti. Pero malinaw po sa pinag-usapan natin ngayon, ang hindi kayang gawin ng utos ng Diyos, dahil makasalanan tayo, ginawa ng Diyos. Siya ang gumawa ng inuutos niya. Yung mabuting gawa, siya yung gumawa. Yung parusa, siya yung kumuha. Si Jesus po yun. Okay po? Ano po ang sinasabi ni Pablo na nalalaman na natin yung bagay na ito? Verse 12. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo. Oh, may utang pala ako. Yes, meron. Sabi ni Pablo. Hindi sa laman, kundi o upang mamuhay ayon sa laman. So sabi ni Pablo, ngayon na niligtas ka ng Diyos, ngayon na pinangwalang sala ka niya,
at naglalakad ka sa Espiritu, may utang ka. Ano yun? Meron kang pananagutan na dapat sundin mo yung bagay na yon. Hindi yung laman. Ito po yung tinatawag natin na Lordship. Pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Okay po? Nung ikaw ay niligtas niya, alipin ka ng kasalanan, pinunta ka niya sa kaharian niya. At sino na ang Panginoon mo? Hindi na yung kasalanan, kundi si Jesus na. Kaya sino na dapat ang sundin mo? Ang kasalanan pa ba? O si Jesus na? Si Jesucristo na. Ayun yung sinasabi ni Pablo dito. May utang tayo, pero hindi sa laman upang mamuhay sa ayon sa laman o magpasakop sa kasalanan. Verse 13. Sapagkat kung mamumuhay kayo sa laman, kayo ay mamamatay. Ito na po yung gusto kong i-point out. Kaya ko po, unti-unting hinisa-isa natin yung mga verse kanina para ma-establish po natin na unang-una, grasya ng Diyos ang kaligtasan, hindi mawawala ang kaligtasan, at nasa iyo ang banal na Espiritu kung nakay Kristo ka. Para po, pagbabasahin natin ito, magkaroon po tayo ng mas malinaw na pagkaintindi sa sinasabi ni Pablo. Sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Okay po. Ikaw, Kristiyano, ikaw na nagsasabing mananampalataya ka ni Kristo, kung mamumuhay ka sa laman, mamamatay ka. Ano yun? Mapunta ka sa impyerno. Mapunta ka sa impyerno. Ikaw na nagsasabing mananampalataya ka ni Jesus, kung mamumuhay kayo sa laman, ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Romans 8:13. Napakalinaw. Okay po? Ayan na yung gusto natin na itanong. Akala ko ba hindi mawawala ang kaligtasan? Bakit pag mamuhay ako sa laman, mamamatay ako, sabi niya. Okay po. Ito po kasi yun, mga kapatid. Kaya ako pinakita sa inyo yung apat, regeneration, justification, sanctification, at glorification, para maintindihan po ninyo, kagaya ng sinasabi ni Jesus sa John 15, kung ikaw ay nakakonekta kay Kristo, nananampalataya ka kay Kristo, mamumunga ka ng mabubuting gawa. Kaya sabi po nila, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yan ay hindi mananatiling pananampalataya. Bakit? Kung nanampalataya kang tunay kay Jesus, na-justify ka, yung banal na Espiritu nasa iyo ngayon. Anong ikikilos niyan? Mabuting gawa. Okay po. Ano yung mabuting gawa? Isa yon ay, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Warning po ito, mga kapatid. Kasi minsan po, akala natin, pwede nating sabihin na, dahil niligtas ako ni Jesus, hayaan ko na itong kasalanan na meron ako. Yung iba sasabihin nila, nag-i-struggle ako sa kasalanan, nalaglag ako. Pero sabi ng iba, walang nalalaglag sa kasalanan, pero may dahan-dahan na natatapilok sa kasalanan. Ano po yun? Unti-unti kang gumagalaw. Hanggang maya-maya, malalaglag ka na sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka nakipaglaban. Hinayaan mo yung kasalanan na basta maging kasalanan lang sa'yo. At sabi ni Pablo, kung mamumuhay ka sa laman, mamamatay ka. Okay, na-build na po natin kanina na hindi ka maliligtas sa paggawa mo ng mabuti. So ano ang sinasabi ni Pablo dito? Kung totoong nasa iyo ang banal na Espiritu, dapat yung buhay mo ay merong pagpatay ng kasalanan. Okay po? Dapat pinapatay mo ang kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng galing mo, sa lakas mo, kundi sabi niya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa iyo. Ang tanong po ngayon, ikaw ba bilang Kristiyano ay pinapatay mo yung kasalanan sa laman mo? Nakikipaglaban ka ba talaga? Hindi po sinasabi ni Pablo dito na wala kang kasalanan. Kaya nga sabi niya doon sa mga ibang chapter, Romans chapter 6, babasahin ko po ito, Romans chapter 6, verse 12, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan. Ano po ito? Kahit Kristiyano ka, may kasalanan pa rin sa'yo. At sinasabi ni Pablo, huwag kang magpasakop dyan. Huwag kang mabuhay dyan.
Huwag mong hayaan na kainin ka niyan. Kasi pag kinain ka niyan, mabigat po ang kasalanan. Napakabigat nito na kailangang mamatay ng nag-iisang anak ng Diyos doon sa krus para pagbayaran ng kasalanan na ito. Kung kinain ka niyan at darating ang araw may taong magsasabi na Kristiyano ako noon, nagpipreach ako noon, hindi makailan lang po nung nagpagupit po ako, kasama ko po ang kapatid natin si Brother Joseph, may nakausap ako, sabi niya, maskulado po yun, ganda ng katawan, ganda ng buhok, nakasando siya, binugupitan niya ako. Pumasok po kami, nagpapatugtog po siya ng Christian music, nakikinig ng salita ng Diyos. So, nung gugupitan niya na po ako, ano pong pangalan mo? Ayan. Then, so Kristiyano ka rin po. And then, sabi niya, 14 years old ako, binaptize ako. Nabaptize ako nung 14 years old ako. Wow, di ang tagal na po nun, sabi ko. Oo, pero hindi na ako masyadong nag-church ngayon. Pero nasubukan kong magsalita sa harap, sabi niya. Ganun po ba? And then, bakit hindi na po kayo nag-church ngayon? Maging honest ako sabi niya. May boyfriend kasi ako, sabi niya. Okay. So, after po nun, tinanong ko siya, pero naintindihan mo po ba yung magandang balita? Magandang balita? Pinapatayo ako sa harapan noon. Nagpipreach. Ngayon po, mga kapatid, alam niyo po, may mga taong magsasabi na dati Kristiyano ako, pero ayon kay Pablo, hindi po pwede yun. Pag kinain ka ng kasalanan, ipapakita po noon. Pag dumating sa buhay mo, at naniniwala po ako kung ikaw ay na kay Kristo talaga, hindi po ito mangyayari. Yung sasabihin mo na, hindi na ako naniniwala kay Jesus. Hindi siya totoo. Kalokohan lang siya. Pinakita lang po doon na hindi ka talaga na kay Kristo noong una pa lang. Hindi ka talaga naglakad sa Espiritu. Ang meron ka ay patay na religion. Okay? Patay na religion ang meron ka. Pupunta ka ng simbahan, magpe-pray ka, aawit ka, baka nagbabasa ka rin ng Bible, pero hindi para kay Jesus. Okay po. Kaya po ito yung warning ni Pablo. Huwag kayong magpasakop sa kasalanan, sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Alam niyo po yung dapat dalhin kayo nito bilang Kristiyano, ay hindi niyo po sabihin na, grabe naman si brother, sasabihin niya pa yung mga yan. Lahat naman ng tao, wala namang perpekto. Dapat hindi po ganyan yung pag-iisip natin kung nakikita po natin yung mga bagay na ito. Sabi po ni Jesus sa John 17, pabanalin mo sila, Ama, gamit ang katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ngayon, ikaw bilang Kristiyano, anong epekto sa iyo nito na sinasabi ni Pablo, kung namumuhay ka sa laman, mamamatay ka? Maipapakita niyan pagdating ng araw, kung ikaw ay hindi pinapatay ang kasalanan, makikita na hindi ka talaga mananampalataya ni Kristo. Okay po. Kung walang laban, wala pa ring pagbabago, nasa laman ka pa rin, iisa lang po ang sabi ng Biblia doon, ang taong wala ang Espiritu sa kanya ay wala kay Jesucristo. Okay po. Kaya, ikaw ba ay pinapabanal ng Diyos sa buhay mo? May pagbabago ba sa buhay mo? Meron ba o gawa-gawa lang ang profesyon? Pumunta ka sa harap, nag-pray ka, nagpo-post ka sa Facebook. Pero ang totoo, wala ka talaga kay Kristo Jesus. Yun po yung sinasabi ni Pablo dito. Okay po? Pero alam niyo po, ang ganda po nung sinabi ni Pablo dito. Sa verse 14, sabi niya, sapagkat ang lahat ng ginagabayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sa kabaliktaran, kung ikaw yung taong na kay Kristo Jesus, ginagabayan ka ng Espiritu at ikaw ay anak ng Diyos. Masasabi mo ba sa sarili mo ngayon na anak ka ng Diyos? Grabe po yung pagmamahal ng Panginoon na ginawa kanyang anak niya. Ito po yung sinabi ni Pablo dito sa susunod na verses. Sapagkat hindi kayo tumanggap, verse 15, ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Okay po. Kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup na dahil dito ay tumatawag tayo ng Aba, Ama. Alam niyo po ito, yung experience po, actually, i-connect ko po ito dun sa Romans 7.
Kaya ko po sabi kanina, ang pagiging nasa espiritu ay hindi na sinasabing wala kang kasalanan. Kundi ito po yung aktibo o diretsong pagpapabanal sa iyo ng banal na espiritu habang nakikipaglabang ka sa kasalanan. At yun po yung nangyari kay Pablo sa Romans 7. Sabi niya, sa loob-loob ko, gusto ko talagang gawin ang utos ng Diyos. Gusto ko siyang papurihin, gusto ko siyang purihan, gusto kong gawin. Kasi sabi ni Jesus, pag mahal mo ako, gagawin mo ang utos ko. Pero sa oras na gusto kong gumawa ng mabuti, sabi ni Pablo, puro kasalanan o masama yung nag-agawa ko. Kasi sa laman kong ito, nananahan yung kasalanan. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko kayang gawin yung mabuting gusto kong gawin. Wala akong kakayahan. Pero yung kasalanan nagagawa ko. Sabi niya. Pero alam niyo po ba, yung Espiritu po ng Diyos, kaya sabi kanina, patayin niyo ang kasalanan sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi sa sarili natin, kagaya ng sinabi ni Pablo, wala akong kaya, hindi ko kayang maisakatuparan yung kabutihan na gusto ko. Pero sa pamamagitan ng Espiritu, pwede mong mapatay yung kasalanan na nasa iyo. Okay po? At hindi lang yon. Sabi dito, itong Espiritu ng pagkukukup na ito, ay dahil dito tumatawag tayo ng Ama, Aba, Ama. Yung nandun ka sa problema, katulad ni Pablo, kawawang tao naman ako, hindi ko na alam, parang, baka hindi ako ligtas. Baka yun po yung nasa isip ni Pablo dun sa Romans 7. Sabi niya dito sa Romans 7, sabi niya, kaawang-awang tao ako, verse 24, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ayun po. May ganyan po ba tayo na experience bilang Kristiyano? Nalaglag sa kasalanan, natatakot, nagkasala sa Diyos, nahihiya. At yung tanong ay, sinong magliligtas sa atin sa mula sa katawan na ito ng kamatayan? Verse 25, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ayun po yun. At in connection po dun sa Romans chapter 8, yung espiritu na natanggap natin mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng kasiguraduhan sa atin na ligtas tayo. Okay? More than sa information na meron ka sa utak mo patungkol sa gospel. Kasi pwede ka pong matuto, pwede mong i-deduct yung mga bagay na naririnig mo. Kung mayroong ateista dyan, sabihin mo, kilala mo si Jesus? Oo, kilala ko siya. Ito yung sinabi sa kanya sa Bible. Pwede kang magtanong o magbato ng verses. Pero iba po yung gagawin ng Espiritu. At Espiritu lang yung kayang magbigay sa atin ng bagay na yon, na nagbibigay patotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay po? Yun po yung sinasabi ni Pablo dito. At kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, nangyayari sa iyo ito. Pinapabanal ka ng Diyos. Okay po? And, wow. Ang ganda palang isipin na nakikipaglaban sa kasalanan. Kasi makikita dito na anak ka talaga ng Diyos. Ang ganda palang isipin na hindi na ako yung dating ako. At makikita mo sa sarili mo may pagbabago. Naligtas ka ba dahil na binago yung sarili mo o naligtas ka dahil kay Kristo? Naligtas ka kay Kristo Jesus. Kaya ka lumalago sa kabanalan. Okay? At sana po magbigay po ito ng paalala sa atin. At the same time, maitulak po talaga tayong mamuhay sa mundong ito ng may kabanalan. Maglakad sa kabanalan. Hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay ka sa kasalanan. Kung na kay Kristo ka, tinawag ka niya para mamuhay ka sa kabanalan. Huwag ka nang bumalik doon sa dating kagustuhan ng laman mo. Pag bumalik ka doon, ikabuhay mo yun, mamamatay ka. Patayin mo yung bagay na yon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay po? So, ayun po, I'm praying na tayo pong lahat ay matuto po sa salita ng Diyos na hindi po ang Kristiyano ay hindi basta-basta lang. Okay po? Hindi po ito yung sabihin mo, sige, mag-yes ako dun sa tanong ni brother, ni sister. Nananampalataya ka ba kay Kristo? Yes! Sige. Dahil dyan, may buhay na walang hanggan ka. Tapos pagpunta niya dun sa bahay, may buhay na walang hanggan ako. Balik na siya dun sa mga ginagawa niya noon. Yeah, mabuhay ako sa mundong ito.
Pero Kristiyano ka, oo. Nag-yes ako dun sa tanong ni ate. Hindi po ganun ang buhay mananampalataya. Ang buhay mananampalataya po ay patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan para sa kabanalan. At gawain po yan ng banal na spirito sa atin. Okay po? Kaya, ayun po, kung ikaw po ay Kristiyano at nahihirapan ka dito sa laban na ito, hindi po yaan dahilan para maihiwalay ka sa Diyos. Okay? Hindi po ikaw maihihiwalay kung ikaw ay nakay Kristo ng kasalanan sa Diyos. Malinaw yung sinabi ni Jesus sa John chapter 10. Hindi sila maagaw ng sino man sa aking kamay. Tignan po natin yung last verse dito sa chapter 8. Okay. Verse 38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay man, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan. Verse 39. Ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alipin pamang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay po. So, ayun po yung katotohanan. Kung nakay Kristo Jesus ka, at nakikipaglaban ka sa kasalanan, may glorification po. Inaantay natin ang pagdating ni Jesus. Babaguhin niya itong katawan natin. At may kasiguraduhan po yun. Dahil namatay siya doon, sa krus, namatay din tayo doon, nabuhay siyang muli, para mabuhay tayong muli sa panahon na ito, sa kabanalan, at sa darating na panahon pag dumating po siya, mabubuhay po tayong ulit muli. Yung panahon na wala ng kasalanan. At ayun po yun. Napakaganda. Lahat po ito ay gawain ng Diyos na may experience po ng mananampalataya. Okay po. So, yun lang po yung ating pag-uusapan ngayon. Maaari po tayong tumayo at manalangin po tayo sa Panginoon. Ayan, so pasalamatan po natin ang Panginoon sa narinig natin ngayon sa Romans chapter 8. Napakaganda ng sinabi ni Pablo doon. Minsan po magbibigay po tayo ng tanong sa sarili natin kasi yung laman po kasi minsan iisipin natin, kasalanan po. Amen, kasalanan po yun. Pero yung laman po na sinutukoy ni Pablo doon ay yung taong wala pa yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Yung taong kalaban pa rin ng Diyos. Yung taong ayaw si Jesucristo. Pero kung nakay Kristo ko po talaga at nananampalataya ka kay Kristo, alam mo yung isa yung hinahanap mo, alam mong makasalanan kapag titingin ka sa sarili mo, kasalanan mo yung makikita mo. At ang gagawin mo na lang ay bibitawan mo lahat ng meron ka at lalapit ka sa Diyos na ang meron ka lang ay yung kabanalan ni Jesus. Alam mo, gawain po yan ng Espiritu. Kasi hindi mo yan isa sa buhay kung wala yung banal na spirito na magpapaintindi sa iyo ng mga spiritual na bagay na ito. Okay po? Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa ibinigay mo sa amin ngayong umagang ito. Panginoon, madami pong nabanggit at naniniwala po kami na sa pamamagitan ng salita mo ay nangungusap ka. Sabi po sa salita mo, nung nakaraang lumipas na nangusap ka sa pamamagitan ng propeta. Pero ngayon, Panginoon, nangusap ka sa pamamagitan ng iyong anak. At ang Biblia mismo ay ang katuwiran, ang pag-iisip, ang isip ni Kristo. Na kaya kung amin pong binabasa ito, naririnig po namin ang mensahe mo sa amin. Sinabi mo po sa salita mo na pabanalin ang mga tupa, ang iyong mga pinapanalangin sa mundong ito sa pamamagitan ng katotohanan at ang katotohanan po ay ang salita mo. Yung bagay po na narinig namin ngayon, sana po gawin po nito sa amin na hindi po kami magmataas, Panginoon, kundi ipakita po sa amin na lahat po ng bagay na meron kami ay grasya po.
At ang pagiging Kristiyano ay pagiging soldier. Dahil nakikipaglaban sa kasalanan. At sa amin po na nandito ngayon na nasa madilim na parte ng buhay nila, mga Kristiyano na lugmok sa kasalanan, na parang nakatali sa kasalanan, o mga Kristiyano ngayon na nahihirapan sa pinagdadaanan sa buhay, ay gamitin mo po yung salita mo na narinig namin, na itong mga proseso po, kami po ay binuhay mo muli, binago mo ang puso namin, niligtas mo kami, pinatuwid mo kami sa pamamagitan ng katuwiran, kabutihan ni Jesus, at yung kasalanan namin, hinatulan mo sa laman ni Jesus, at yung Espiritu mo ay nananahan sa amin, nagpapabanal sa amin araw-araw, at sa pamamagitan niya pinapatay ang kasalanan. At darating ang araw na ang banal na Espiritong nananahan sa amin, pag dumating na muli si Jesus, ay siyang bubuhay muli sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, nitong kapayapaan na meron kami. Kapayapaan na meron kami sa iyo, Panginoong Jesus. Tinataas ka po namin, Panginoon. Makita po namin ang gawain ng Diyos ng Biblia, ang Trinidad. Ang Ama ay ipinadala ang Anak. Ang Anak, si Jesus, ay namatay sa krus. At ang banal na Espiritu ay siyang maglalapat, maglalagay ng binili ni Jesus doon sa krus na kaligtasan sa mga makasalanang hindi karapat-dapat. Gawain mo po ito lahat, Panginoon. Wala po kami maipagmamayabang sa sarili namin, Lord. Tulungan mo po kami na patayin po ang kasalanan sa aming laman. Na hindi po kami mabuhay sa kasalanan sa mundong ito. Bagkus mabuhay po kami sa kabanalan. Salamat po dahil sa kaligtasan na pinagkaloob mo. Maitaas ko po ito lamang po in Jesus' name. Amen. And po, so papurihan po natin ang Panginoon. Alright, so yun po ay nakarinig po tayo ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito, at nawa po ay ma-realize po natin na kailangan po natin dumepende sa Panginoon para yung mahirap po na makipaglaban sa kasalanan, at araw-araw po ay doon po tayo nahuhulog. Pero ayun po, ang kailangan po natin ay ang Panginoon, para siya po yung mag-alis po sa atin mula sa kasalanan, at siya po yung ating maging dati po ay alipin po tayo ng kasalanan, pero this time mag-alipin po tayo ng ating Panginoon, sapagkat tayo po ay tumanggap ng kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Kaya mga kapatid, ay purihan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga pong ito, at sabay-sabay po natin itong kantahin. It's hard to take the first stand when I don't know the way. Each turn is so uncertain. I learned to walk by faith, but you gave me a promise that you will never leave. You will lead and guide me, Lord, I do believe. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Your plans for me are perfect.
plans for me are perfect. I never need to fear. For though at times I feel alone, I know that you are near. My heart just longs to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I'll follow all the way. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Let's sing once again. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Lead me, Lord. I will go. Alright, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yun po ay let's sing po ang ating last song na may ngiti sa ating labi at may galak sa ating puso. Kantahin po natin ng sabay-sabay, ligaya ng buhay. Everybody now. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo may makapag-shake hands sa bawat isa. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y marunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Let's sing once again. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Tapusin na po natin. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Alright, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayun po tayo po ay dumako sa ating mga kanya-kanyang grupo at magkaroon po tayo ng breakout sessions.